DSWD. Good morning, ASEC Irene Dumlao, ma'am. Morning, Asek. Hi, Tuesday and Christian. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Asek, unang-una kanina nakausap namin ang DepEd kaugnay nung naganap na shooting incident dyan sa Tacloban at sitwasyon ng ibang paaralan sa bansa. Kumustahin lang namin dahil nasa kustodiya na ng DSWD yung dalawang estudyante na sangkot sa pamamaril dyan sa Tacloban City. Kumusta sila, Asek? Tama, Christian. Yung nga pong dalawang children in conflict with the law ay nasa kustodiya po ng DSWD, particularly nasa Regional Rehabilitation Center for Youth. At sila po ay binabantayan ng ating pong mga social workers. Merong pong mga house parents na assign para po sa kanilang dalawa. Hindi po sila nagkikita, no? Separate rooms sila. Yung rooms nila may sariling ceiling fan yan, may sariling banyo. So, hindi rin sila nakakahalubilo sa iba pang mga residents natin dun sa RRCY. And then, ano po yan, merong center nurse na tumitingin din sa kanila. And meron din pong nakadeploy na mga police dun sa labas po ng kanilang rooms to ensure yung seguridad din dun sa lugar. And ina-assess po sila nung ating pong mga social workers. So nakabantay po tayo doon sa kanila, and we continue to work with the other members of the RJJWC para sa intervention plan para po sa kanila. Maitanong ko lang, ASEC, bigyan nyo nga kami parang isalarawan ninyo. Paano gumagana ang araw nila habang nandoon sila sa facility? And di ba, may oras ba ng gising? May oras ng kain? Nasa loob lang ba ng kwarto? Hindi yung pinapalabas? Paano ba ang sistema? Yes, tama iyan. Doon sa RRCY kasi natin, may mga structured activities na ginagampanan po yung ating mga CICLs. So para po dito sa dalawa natin na CICL, sabi ko nga, they are in separate rooms. Meron silang sariling kama, may sariling sinfan, may sariling individual comfort rooms. Meron silang yung mga individual kits nila, yung mga pangangailangan nila na i-provide. Now, sa umaga, of course, may oras po ng pagdala ng pagkain para sa kanila. Kasi Tuesday and Christian, hindi pa sila pwedeng ihalo doon sa iba po nating mga CICLs. Kaya hindi pa sila pwedeng magkaroon ng mga activities sa labas with them. Oo, kaya ito nakatutok tayo, yung mga house parents natin nakatutok sa may oras ng pagdala ng pagkain, merong oras ng pag-interview, pag-assess ng ating pong mga social workers, may oras din po ng pagtatanong ng karagdagang pang mga impormasyon mula naman doon sa ibang miyembro ng multidisciplinary team. Speaking of interview, Asek, dahil nung mga nakaraang araw daw, hindi pa masyadong nakakausap. Ngayon ba, at least nakakapagbigay na ba ng pahayag yung dalawang CICL natin? Well, Christian, hindi talaga hindi talaga, how do you say it, hindi mabilisan, hindi instantaneous yung pag-disclose noong pong impormasyon mula doon sa ating CICLs, lalo na doon sa mga iba pa na mga naapektuhan. Kaya sa mga social workers, may tinatawag po na establishing rapport. Ito po muna yung unang ginagawa, yung magkakakilanlan muna sila. Kumaga kung sa kukuhanin muna yung loob, getting to know each other tayo. Oo, so nagkakamustahan, at kung halimbawa handa na po, yung komportable na yung CICL na makipag-usap doon sa social worker, that's the time na nag-uumpisa na talaga yung data information gathering, yung paggamit ng iba pang mga tools, yung sinasabi natin na mga listening tools, kasi mahalaga na magtiwala sa iyo yung CICL na magbihagi ng impormasyon. At syempre kinakailangan mo ipakita na nakikinig ka doon sa kanya pong mga doon sa kanyang ini-express. So nandun pa lang po tayo doon sa establishing rapport. In some, yung nakakapag-disclose na ng information, kasi let us understand na magkakaiba din po ng personalidad, magkakaiba din po ng mga coping mechanisms, yung pong mga bata. Tama. So hindi pare-pareho yung kanila pong management, kasi magkakaiba din po yung kanilang
experience, magkakaiba din yung kanilang pamamaraan ng pag-cope dito sa nangyaring ito. Ayan. Doon sa panig naman po ng mga biktima, ano ang tulong na naipaaabot na ng DSWD sa kanila? Maliban doon sa yung iba yata sinagot ang ospital, may pinansyal na tulong. Bukod doon, ASEC. Well, yes, Tuesday. Yung unang-una nating ginawa sa pamamagitan po ng mga field office personnel natin, agad tayo na nag-deploy ng mga social workers na nagsagawa nga ng psychosocial first aid. Napakahalaga kasi nito, no, yung agad po na makapag-conduct tayo ng incident stress debriefing, trauma counseling, kasi hindi po talaga madali yung na pinagdaanan nila, yung na-witness nila, lalong-lalo na po sa mga pamilya na namatay po yung kanila pong mga anak at yung mga iba nga ay nasa ospital pa. Talagang nalulungkot po kami. Nalulungkot po ang DSWD. Kaya nga po committed din po kami na tulungan sila. Hindi lamang po sa pamamagitan ng tulong pinansyal. Kasi sabi nga ni Secretary Rex Gatchalian when he went to Tacloban, huwag na po nilang isipin yung gastusin sa pagpapalibing, gastusin sa pagpapagamot sa ospital, sapagkat sasagutin na po yan ng DSWD. Pero more than that, Susan, Christian, napakahalaga yung nandun tayo, yung presence ng ating po mga social workers, kasi kinakailangan na may makinig sa kanila, may makinig sa kanila pong mga saloobin. Alam natin na napakahirap nitong pinagdadaanan nila. Mahalaga yung nandun tayo sa tabi nila para sa kung anumang pangangailangan nila. And of course, yung nga pong nabanggit ko, no, yung psychosocial interventions, napakahalaga nito, yung pagsuporta natin dun sa kanilang mental well-being at yung pag-assure na nandun po tayo hanggang sa tuluyan nilang paghilom mula sa insidente nito. ASEC, nakausap na natin yung mga magulang nitong dalawang si ICL. Opo, nakausap na po yung mga magulang, yung mga relatives, and we understand nga po pumirma sila ng voluntary commitment, kaya po nadala doon sa RRCY yung pong dalawa natin na si ICL. Pero hindi nila pwedeng dalawin yung anak nila, ano, tama? Opo. Hindi po muna sila pwedeng kausapin, hindi pa po pwedeng bisitahin. May mga restrictions po dito sa mga CICL. Okay. Ganun pala yun, ano. Oo. Mayroon tayong isang paksa, ASEC, na gusto din naming malinawan, ano. May mga mungkahi po na ibaba yung edad para sa criminal liability. responsibility o liability. Ano po ang posisyon dyan ng DSWD? Christian and Tuesday, sa amin po, sa DSWD, naniniwala tayo na ito ay isang legislative process. Kaya kami naman po, kung halimbawa, patawag kami, nandyan po kami, makikinig po kami. We're open to discussion. We're open to discourses regarding the proposed amendments nga on the JJWA. Mahalaga dito, maisusumite namin kung ano yung mga naging experiences ng DSWD, yung mga accomplishments ng mga local government units ng DSWD in terms of provision of technical assistance, especially in the establishment of Bahay Pag-asa. And mahalaga din yung maibahagi ng DSWD, yung experiences namin doon naman sa pagpapalakas ng family relations, pag-strengthen ng pag-perform ng parental responsibilities ng ating pong mga magulang sa pamamagitan ng ating parenting effectiveness service at yung sa family development session ng 4Ps ng program na kung saan may mga modules din tayo na nagpapalakas o nagpapatibay ng responsible parenthood. So, lahat ng mga ito, mapag-uusapan natin kasi nga sabi nga namin sa DSWD, we're open. We're open to all the discussions. Makikinig po tayo sa mga eksperto rin hinggil sa juvenile justice. Makikinig din tayo doon sa mga experiences ng mga local social welfare development officers para makita natin yung kahalagahan din nitong diskusyon na ito at yung pagpapatibay pa nung implementasyon ng batas. Oo. Last question na lang sa akin, ASEC. Doon lang sa mga rehab centers tsaka doon sa Bahay Pag-asa, ilan yung populasyon nito sa ngayon tsaka ano yung mga dahilan bakit nandoon sila? Yung mga Bahay Pag-asa, these are LGU-run centers, para nga sa pursue natin ng restorative justice para po sa mga individual, mga minors, mga CICL na
nagkaroon nga po ng conflict with the law. Or in other words, yung nagka-commit po ng mga krimen. However, sila nga po ay mga Minor de bata. edad. At batay nga doon sa Juvenile Justice Welfare Act, kung ang edad nung CICL ay between 12 to 15, hindi higit sa 15, exempt yan from criminal liability. Pero hindi po nangangahulugan na wala tayong gagawin doon sa mga CICL na yan. Dadalhin po sila sa Bahay Pag-asa. May At dito nga po sa Bahay Pag-asa na yan, dito po gagawin yung intervention plan ng sa gayon, ma-reform natin yung bata, mag-provide tayo ng mga intervention na huhubog at magbabago doon sa behavior ng bata para eventually maging contributing member siya ng ating society, again in the pursuit of restorative justice. May datos tayo kung ilan yung CICL na nasa custody ng DSWD? Kung yung CICL, Christian, yung mga nandun sa ating Regional Rehabilitation Center for Youth, I don't have the exact data right now, but I think I can provide that later. Sige. But halimbawa, yung dun sa Bahay Pag-asa, kasi I got this information na from our Juvenile Justice Welfare Council, which is an attached agency of the department. At present, meron tayong mga around more than 117 operational na mga Bahay Pag-asa. Nationwide iyan. And I have that number. Maybe Christian, I can send to you. Siguro sa mga the figure susunod. kung ilan na po. Yung mga nasa mga Bahay Pag-asa. Sa mga at susunod, present. para ma-establish kung overcrowded ba, sapat ba yung mga pasilidad para at least maplano sa mga susunod siguro na That's ating correct. kapanayan. Pero actually, may standards tayo na sinusunod. May bed capacity din na sinusunod para sa lahat ng mga Bahay Pag-asa or sa mga RRCY. Kasi yung mga Bahay Pag-asa na-accredit yan ng DSWD, and for us to accredit it, kinakailangan na sumunod siya doon sa mga standards na siniset po natin. Ayan. Yan lang muna sa ngayon, ASEC Irene Dumlao, ma'am. Sa susunod po ulit, wag po kayong madadala. Of course, Tuesday and Christian, maraming salamat din sa pag-imbita sa DSWD. Magandang umaga po sa inyo. Magandang Thank you, umaga po. Mga kapuso, si ASEC Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Basahin ko lang itong iba nating text dito. Anong sabi? Hilingan, walang pinopro